Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan po natin ang ating kagalang-galang butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay patungkol dun sa sinabi ng ating BBM na si Bongbong Marcos na baka raw epekto niya ng ganyan na humihina doon sa kanyang Pentamin. Hindi ko maintindihan kung ano yun, pain reliever. So, i-discuss niya dito, sasabihin niya dito, kasi pagka mayroong issue na lumalabas, sumasagot agad ang ating dating Pangulong Duterte, si Tatay Digong. Yung iba, hindi natin alam, may tanong, ayaw sumagot. Pero ito, mayroong isyong inlalabas sa kanya, sinasagot niya agad, di ba? Maganda. So, tunghayan po natin guys kung ano yung kanyang sagot doon sa inaakusa ng ating si BBM patungkol dito sa iniinom na gamot ng ating Tatay Digong. So tunghayan na po natin guys. I'd like to, first of all, thank you for accepting our invitation to be with us because we have something to add to the narratives that are going in and out sa mga bunganga ng ibang tao. First of all, I have been your mayor. Ako sa disgrasya ko sa motor, and that was shortly after, or just before rather, mga few months when the campaign for the presidency started, karoon ako ng spinal, maybe sa motor or anything else. So, binigyan ako ng fentanyl ni Dr. Rosario de la Rosa ng it's my physician sa Cardinal Santos, and I was examined also by Dr. Ibong, forgot his name, but one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinusok dito, I was given fentanyl, kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Sinasabi ako, may inuunom rin ako na strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung cellphone. Cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I
run for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Pain reliever. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa 4, ganon. Tapos, isa ito, torture about 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nang dumadala dyan sa Malacanang. Badi-badi mo yan sila. As a matter of fact, yung yan sa cabinet mo. Yung mga badi-badi mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, na trabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was Romualdez. But ang lumalabas doon sa Malacanang na ano, gusto mo rin talaga pati si Lisa, pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. Yun. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politikon mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out to Malacanang. Yun. The way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyan sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Yan.
pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. And of course, you have to keep order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Ang inyo lang naman is to side by side, presidential, Republican, presidential type of government, i-verse niyo. Tapos, existing yung mga officers, so ang speaker, Sir Maldez, he becomes the prime minister. Ikaw gawain ka ng ceremonial president. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Kaya ayaw ko nga sana bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, mga PDEA, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yun. Hindi tinanggap yun. Pero hanapin ko yun. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila because they're worried that you are a Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko nga, ano? Sabi ko yan. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila for their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Nako, tapos. Yan ang problema. Hindi siya itatuloy. Hindi na ako Yun ang paglumabas. Yung balita ko, ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong lumapit sa akin. Bongo! May galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Yun. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita mo naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Hindi na kaya alam. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Nako. Dalawang business yun sa Agriculture Secretary, pati yung
suportahan. Hindi pa rin yun. Pagtataka. Ng anak ko, running mate niya, hindi naman ako nag-isang salita kasi dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging totoo. You know, a lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Napuha yung PDEA. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. Prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi Mayor, balita namin, magnanakaw ka. Hindi totoo yan. At matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, Are you challenging Excuse me. Let us allow our mayor to finish his discourse before we Ask open question. the forum for questions. Tama. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya, sinabi ko na yon. Na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati na military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon?
Hindi ko rin sinasabi na pa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Yun. A1 information yan. Sigurado yan. Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez. Ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional district? Sound off kung anong gusto ng tao. Wala eh. Basta pagdating noong decided na mayroon ng ampera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprinta bukas ng si Romualdez ng isang truck na pera, it does not care about how the value of the peso would go. If there's enough reserve to prop up yung papel na pera. Hindi maganda eh. Nandiyan yan sila sa kanila. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga putang ina. But of course, except sila pulong, yung taga-Davao, sila ungab, hindi talaga pumayag yun. So, yun lang ang sentimento ko. By the way, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Davao. Still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang titignan ko, siya magdala ng partido. Matanda na ako. Ito siya, bata pa. Kasal na nga dito na panglimang asawa. Yan, loyal na loyal kay Duterte si Alvarez. We will try to figure out na if we can be at least in Davao. Kung hindi naman lahat, meron kahit ang isang boses lang. Pero ako, magprangka ako, kikinig sila. We do not accept people na walang prinsipyo. Governor kung congressman ka wala kang prinsipyo, huwag ka lang pumasok. Kung ikaw sa ganun, pagdating ng pera, mahirap yan. Ito naman PDP, as you said, is more about the thing, but ang PDP has a, nagtataka ako nitong PDP sa Cagayan, June, the birthplace of PDP. Doon yung mga mautak ng sila Pimentel. Would you believe it, isa lang ang PDP na konsehal nila. So, one day we might visit. Pero yung mga yung leader, hindi ko lang sabihin mo na sabi nila, okay kami, we'll join. So, we leave it to, ito ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagparakad ng mga papel
about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Siya yung nanguna talaga ko. Kaya ko siya nilagay dyan so that we can pursue, because by this time he would know the verbitaries. It would not be, hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man nagpadala sa atin ng saging. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan natin ito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga-Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really hindi naman passport. Kunting lang yung ibigay na card. Bumukod namin kung dalaw. Independent tayo, kung kayo rin, ako gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi from one Korea. Mukhang bubukod namin dalaw. Wala nangyari sa Pilipinas. No? Wala nangyari sa Pilipinas. Yan nababasa ko guys. Bubukod na Mindanao sa Luzon at Visayas. We'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na mga party mates naman. At least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dyan sa mga congressman na pagkatapot for PDP yan, takbo na kaagod doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab, I understand. Pero, kaya sabi ko, hindi tayo magkaintindihan. Ayan, guys, narinig nyo. Baka may balak silang bumukod ang Mindanao. Again? Is this a secessionist movement because you wanted to cut out from... No. It has been... It is not a sub-rosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa wala pa yung dumating yung talaga yung nakita na natin yung message yan, mamaya natin, wala tayo. The next president again would be as lousy as the rest. We cannot, may at stake is our future and our children. So, separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir?
Ha? Will just endorsing yung president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for the Well, bahala kung sino nandito, mga politiko, mag-convention sila, malinis, walang bilihan. Wala mong, Okay, can we entertain a question from Edith Regalado? Mayor, two things. One thing is, are we seeing the end of things that after your declaration Sunday night, COMELEC suspended the acceptance of the PI, and then another one is in Senate came up strong in their position, and then are we just seeing the start of things to come? Di kita nakuha. Sino itong sututing? Two things. I said two things. Two things. Oh. I said two things. One is the are we seeing the start? I was thinking that you are relating somebody named two things. The second question is, what do you think would be the worst that they could file against you? I think the most is libels because of what you did last Sunday. Hindi ka naman pwede i-restore. What would you file against me? Freedom of expression? I was talking of public interest. That this is subject that is sacred. I am a citizen of this republic and I should worry. Hindi na masabi yan. Freedom of expression. And what is really telling is that I was talking of changes in the constitution of my country. Ano kaso? Anong kaso? Bugok ba sila? They cannot order you arrested naman. Puta, sipain ko sila. Pati yung ICC. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Totoo. Dito sa Pilipinas, magkapasok sila. Kaya about Mindanao Republic. Yun na. Bubukod na nga. Nagbabalak silang bumukod. Okay, Randy, yes. Sir, Congressman Romualdez seems like warning you, do not throw stone if you're living in a house of glass. Yun ang pagkasabi niya. Sino? Ni Romualdez, huwag kang babato ng bato kung ang bahay mo ay gawa sa glass. Ang problema, ni pahat lang itong akin. Babalikan ka kasi konting respeto daw sa Pangulo. Lahat tayo pa yung magkamali. Ano ilabas niya? X-rated na humihindot ako ng babae. Bakit hindi siya marunong? Turuan ko siya. Nagdakaw ako? Putang ina. You can reach the heavens. Na mayor ninyo ako for 23 years. May nakita kayong improvement pambahay ko sa sakyan ko pati ako ba'y nagpunta ng abroad? Hindi nga ako ayaw ko pumunta ng nakapunta ako ng abroad dahil duty ko nung presidente ako. Pero sabihin mo mag-abroad gastos ng gobyerno. Paggastos ka ng aeroplano sa gobyerno mo. Expenses. Ano
Eh, anong gusto mo? Maglipat ako sa Hong Kong, maganon lang ako, tapos balik ako. Mahilig man ako magganon. Yeah. So, masaya kayo niya? Joke lang yan. Para lang neutralizer ng What should internet. we expect pa after this, Mayor? Again mo. What can I expect? What should people expect after this, after Sunday? Kasi nabulabog eh. Look, ako ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos mapait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Totoo yan. Hindi siguro kaya gano'n niya. Yung mag-init ang ulam, itong inang ka. Kaya mo yung ako, may langaw, may lamok. Marcos, but the problem is, yung ideas ba na lumalabas? Asawa niya, pati kay yung pinsan niya. Sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap. Plus the congressman na word. Ito'y pinahinto nila. Binigyan sila ng 20 million. Papirma sila, bigay ng bigay. Ito namang Comelec, ito yung Comelec. You better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? Teka nga, tanongin ko kayo. Dumating na yung mano, so we are para ba? I-file ninyo. What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery, that is fraud. Makukulong tayong lahat dito o magkagulo tayo. Tandaan ninyo yan. Pera ng tao doon sa signatures. Alam ninyo yan. Why don't you find out? Trabaho ninyo yan eh. Ninyo yan to validate. When do you validate? Kung nandiyan na sa inyo lahat, kaya ninyo yan? Isasahin ninyo ulit. All you have to do is maghanap pa ng mga tao doon. Ano ba nangyari dito? Ito, nagbili nga, no? Failing to do that is a neglect of duty, a remiss. Pati kayo masasali dyan. What was the PI already? Excuse me, yes, we'll entertain the question here. Good. Good evening, Mayor. Yes. Sabi ni Trillanes, dapat daw, matapos nung ininsulto, pinagbintangan ang presidente nung Rendang Rally, dapat mag-resign na daw si VP Sara as Education Secretary and as Vice President as Delicadesa. Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong military, hindi nga nakikinig sa kanya.
Ang may naiwan sa kanyang konti, yung mga classmate niya. Alam mo, ang sa totoo yan, Trillanes is a simpleton. Walang idea, sige, bitaw-bitaw ng salita, hindi niya alam ang batas. Basta kung ano lang yung stock knowledge niya na pag-aralan niya noon. Bubo itong gagong to eh. Ito ang typical na tinatawag ng mga Tagalog na torpe. Ang gano'n. Walang utak to. Walang utak to. Baka makinig dyan kay Trillanes eh. Mga military, hindi na nakikinig eh. Tanungin mo yung mga, karami itong military, magtanong kayo. Hindi na nila pinapansin yan. Si Sir Dado. Parang expelled na yan siya sa ginawa niya doon kay Reyes. Pero man tao, pinahiya niya tapos nagpakamatay si Reyes. Do you think that could sit well with the PMAers all over the world? Ang akala lang niya, he was doing a heroic duty. Mga Trillanes, parang ano yun, sino ba yun? Ako ka, sino bang iyakulong kay Trillanes dito? Wala, mo po kaya ano, tingnan mo yung magsabi based on my track record. Ang ano niyang, you know my track record. Anong track record ng putang ina ka? Nag-mutiny ka, tapos pagdating ng pulis, nag-surrender ka. Akala ko ba matapang ka, magpagkamatay kang yawa ka? Buti lang, hindi ako na pulis doon. Putang ina, binaril kita. Bayabang na. Sana ang nanay niya, nakikinig, sabi mo, badlungan na imong anak, nagkakalat sa mundo eh. Was given that opportunity to run for President Nanalo because of the sentiments against Arroyo. Sige, magtakbo yan siya uli. Tignan mo kung paano ko babuyin yan. Liksunin ko yan sa butang yan. Doon sa harap niya. Akala niya matapang man siya. Doon na kung salita sa harap niya. Ugok, akala niya PMA siya ng tigas. NPA trained ito. Siya PMA, ito NPA. Okay, yes. Ngayon, may gabi. Laro mo lang na mo, atong istorya ni President Marcos about yung kanil. On the record, wala may epekto sa imuha on your body, mind, ang tintanin. That was 8 years ago. Ipan daw ang tintanin. Makaalig daw. Usa sa imuha, karon wala may epekto sa imong panawas, panguna-una ang tintanin. Wala man ang akong addiction o mangod mawala. Naipintanin pero wala man to. Kasi ang addiction ako, o ba sino? Babae. Babae. Mo may tinuod na. Kaya mo taga Davao, nakita mo. Nakita mo na ako, ingon na. Kalabi. Komedyante talaga ito si ating Tatay Digong. You mentioned about the Mindanao independence. I remember it well. Sa una, yung panahon ni Kaloy and Pimentel, nalaga nito ay sa una movement. Movement. Mindanao Independence Movement. And ay antim para sa Mindanao. With this thing right now, nalaman mo yung una-unaan na kukuha ko as a presentation kung sa may Mindanao sa flag sa Pilipinas and everything. We, since I have publicly acknowledged na gusto na ko si Bebot Muhed sa mga Davao grouping, not necessarily a party, kung mag-seto naman, then we would listen to him. Kasi may nakibaw sa Wedwitan. Papel-papel pasa doon. Pasa mo lang.
So, what would you, basta tawag na ito ang mayor, political party or movement? It's a movement. It can be a political party. Pag naanay gobyerno, then we have a political party. But the movement to start ang makinarya para mulihok na towards independence. This is a process. Mato bata o kuan. Dili ta ba kaingon nga kita'y mag-report mo si Zed ana. Madugo yan, patay tayo. Punta tayo doon sa United Nations. Then we'll file a petition that probably yung mga taga Mindanao o signature campaign lahat yung tarong talaga ba yung tinuod. And if whoever is in charge there would say that okay, let's have a plebiscite. O kung magsabi lahat na taga Mindanao, alis kami. Okay, tayo na. Kayo, ikaw, kung hindi mo gusto, lumipat ka na lang. Umalis ka na sa Mindanao. Yun, bubukod na talaga guys. Oh. Ang balik mo, hingihan kita ng pass card. Pass. Oh. Hindi isa. Kailangan palang magpunta ako ng Davao ngayon. Taga saan ka man? Sa probinsya mo? Ha? North Cotabato? Mindanao, Yapo, no? Guys, I'm just going to bubukod correct na. some facts that you cited. Pimentel has nothing to do with the MIM. It was Ruben Canoy. Okay? Bubukod na Mindanao. Namoy timeline mo. The only reason, remember this, do not misquote or dagdagan ninyo or tanggalan ninyo. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan, putang ina, sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. Yung bilyon na yan, kung itinapon niya doon sa public, Yun. Guys, galit na maski ang na sa bahay, Tatay pambahay na lang. Walang limit ng ano nila. Sabihin namin, sa inyo. Sa amin, alam namin may pera, pero putang ina, wala akong, I would not have a good conscience na gamitin ko yan sa ganong pamaraan. There is always money. There can never be a government without money. Meron talaga yan. Meron sa amin yan. We had the opportunity. Ang problema, were we willing? Pagkaya nung aking federalism, hindi mo na akin yun. That was a platform. Pero naglagay ako ng komisyon. Pinag-aralan ko, hindi ako. Sila lang yung pamilya eh. Sabi ng komisyon, not the right time. Kasi alam mo bakit? Federal dito, federal doon. Dito may bakbakan sa Hulo. Dito sa Cotabato may Lanao. Dito sa Bicol, mga kriminal. Pero kung kami na sa Mindanao, kausapin naman namin lahat. Pati na yung mga Moro. Sila talaga ang dapat manguna. And we will give the Moro almost lahat equality. Lahat. Pati sa gobyerno, everybody will participate. Ma-migrate na ako sa Mindanao. Mga Moro naman ugali namin. Moro rin talaga ako. Ano May guys? blood. Ito si Bibot.
Kalaban, ba siguro ba ito? Right. Malinaw na malinaw, guys. May balak silang bumukod yung Mindanao. Kaya Kung ground naman namin ito. ako magka-migrate na. Iwan ko kayo dito. Mas maganda sa Mindanao. Ayan, galit na si Tatay Digong. Diyan sa Makikiratat kami. mga nangyayari ngayon. Okay, sige, Ruth. Mayor, saan hahantong yung mga yan ni President Marcos? Pangalawa po, iklaro ko lang, are you asking or challenging the President right now to undergo a drug test, Mayor? Binubuyo If na you sa resist in the fentanyl, that was 8 years ago, tapos na ako dyan. Sa operasyon ko yung, diba, noon kita ninyo ako, Mayor, ako umating ako dito, naka-plaster cast. You remember that? Yun. That was the last time. After 2 days, wala na. Sabi ng doktor, huwag na. At kaya gusto niya itong fentanyl. I will challenge him. Luneta Park. Oh. Dalawang kamay. Iyo. Fentanyl pala yung guys. Mayor, can you elaborate on what you mentioned? Lugi na ito ang kita. Abang dire-dire. Mayor, what you mentioned about the President going to Germany, ano pala ginawa niya? Going to? Germany naman eh. For the... Kaya ako tinatanong siya eh. Ako na tanong. Just before the election, many months before, went to Germany for a rehab. Nagpa-rehab daw si Punta siya sa Germany bago lang, di ba? Pero Ganun punta sila sa Germany, di ba? Why Germany? Why Germany? Yan ang maganda ito. Magandang tanong yan. Bakit sa Germany siya Hindi naman ito lalabas sana kung ano muna, let the EILG Secretary conduct a study by makikinig sa lahat. Hindi yung tatlo lang kayo dyan sa ito to, bayan natin, bayan ko, bayan mo. Bayan mo, pabayag ka ng ganon. Kung hindi ako nag-rally, malaman ba ninyo itong putang inang kaputahan ang ginagawa nila? Oo nga. Kaya sabi ko nga, walang oposisyon eh. That's what I've been telling. Akala nila, nagbibiro lang ako na parang desperate ako na out of circulation. Putang ina, retired na ako, ayaw ko na. Kaya walang oposisyon. Tignan mo kung hindi ako nag-rally, hindi lalabas itong kalukuhan nila. Tama. Walang Pilipino tumitindig. Si Bibot na una doon sa, niya. And good that she came over also to participate. Kaya, kakalungkot na guys. It boils down to, medyo mabarato lang ito. Sa ibang tao, wala yan, salita lang yan. Pero, kami ba? It is a matter of principle. Yun. Diyan kami magpakamatay. Sa prinsipyo. Diyan ako mamatay. Sa totoo lang. Pagmamahal sa bayan Pilipinas. Patayin mo ako dahil yan. Sabihin mo mag-surrender ako. Putang ina. Barilin mo na lang ako. Magsalita ka rin. Ano ba yan?
Anong question mo? Ano pa? Ba? Naubos ang oras ng mga... question mo siya, uy, baka may tanong. Ano man yan, pwede man yan. Pilipino ka God. Pwede ka magtanong. Hindi siya magtanong ngayon kung kailangan pa ba kaginitubig. Sure time, you ask the president, nandiyan ako. Tanong kayo ng tanong, baka mamaya tumayo yan. Wala na magtatanong. Sige. Pero malinaw dito guys, nagbabalak silang bukod ng Mindanao. Babalak sila. Pagka ganun mangyayari, pag bumiyahe tayo ng Mindanao, kailangan pa natin ng permit. Magiging Mindanao Republic. Dennis, Duha akong pangutana sa mo, Mr. President. Una, naano ba dahil kay Murabag, nagduda ka na nga si Presidente Marcos bangag na? Kunya, murag kuha ka tambag kang Vice President Inday na dahil ikaw kaka-presidente ayon na si Kwan. Sa imong nga pahin nga nung gisugod ka na ang imong palanggang anak. Di ko makilabot sa decision ni Inday. O nakaila ka sa karakter sa akong anak na buhay. Oo, tama. Yung isa pa yun, yung kinakalkal yung firearms sa amin kung magkano. Naririnig ko eh. Tumawag yung EPO, pinapacheck. 500 yung baril ko. O sabi ko, tapos, wala man akong baril dyan sa bahay ko na walang lisensya. Alam ko yan eh. Alam mo noon, kung kalaban ko si Nograles, maano yun? Malikot yun. So, yung lahat ng baril ko, pati yung maliit na baril, lisensyado yan. Kaya ang kinuha ko para kasi mahilig ako sa baril, pinarehistro ko lahat nasa krami. Kaya sila sa tanong-tanong, marami kang baril. Putang ina, tignan mo sa krami. Kolektor yan. Alam mo bakit marami yan? Kasi matagal akong mayor. Alam nila mahilig ako sa baril. Nung lahat ng mga kilala ko, magregalo sa akin ng baril. Kaya dalhin ko doon, sabihin ko kay Bongbong, i-rehistro mo ito doon sa nakarehistro lahat yan. Kaya ganun karami. Hindi ko binili lahat yan, regalo ng iba yan. Pati yung may mga puti na gustong makipagbisita sa akin dito, magdala ng baril, may papeles, ibigay ko kay Bong, rehistro niya. So walang akong mga putang, wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Sabi nila 500, si Bong mo yung register, hindi ko na alam, hindi ko na nakawakan yung iba. Is there a chance na gamitin nila to para against you? Yeah. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Paano gamitin yan? Patas yan eh. Kaya nga. Yung iba, 2, 3 lang. Kayo, bigyan isa siguro kay duda sila sa iyo na. Pero so, manayaman yun. Mr. President, another question. Doon ako napikay. Alam ko may nagtawag yung pulis sa akin sa krami. Sir, tinicheck. Sabi ko, ibigay mo lahat. Buksan mo ang... Mr. President, kaning igawas ka ron Hindi pa tapos mo paliwanag. President is adik. Kaning, na ba itawag ni mo na Presidente, kabalaka kay mo file ni impeachment kon. Pwede na ba na? More, ano ba? Pwede na ba na nga ground nga mura ginahinay nanay mo file o You know, flower lang impeachment. You are in power. Ilan ang railroad. Kwartay. Mga congressman. I love that.
Pero may Congress mga nag-prinsipyo. Okay, let's have a question from King Pan. Yes, Mayor Meng, is it not alarming that the public now is given an additional 12 billion peso budget for the year, wala pa namang election, that is on top of the initial 2 billion peso allotted to Comelec? I think the former speaker can also address that it's not normal for the same agency to be enjoying the huge amount of budget for a year that has no election-related activity. Well, it becomes hazy. Kaya nga, itong si Romualdez, bigay na kaagad yung pera in preparation para walang hits na pagdating doon sa mga signature. That's what he thinks. But you know, you have to contend with the Supreme Court because I am planning also to file a petition in the Supreme Court as a lawyer. Alam mo lang, di ba ganun kadali yan? Magkasabit-sabit talaga tayo dyan. For what, sir? Petition? What petition, sir? Well, we have to stop them from getting crazy. Bakit naman daw sila, Mayor? Di naman daw nila idayon ang People's Initiative. Do you believe in that? They're telling now. Fuck me. Wala ka dyan sa mga bulador na. So it's not the end of things yet. You have not seen the end of it. What would be the end of it? Alam mo, well, hindi man tayo pwede mag-away-away. We cannot go outside with bullets and guns and start shooting and there is, you know, the Constitution says the armed forces should protect the Constitution. I am asking you now at this early, para hindi tayo magkagulo, huwag na ninyong hintayin, try to assert and protect the Constitution. Ayan, nananawagan na siya sa military. Ganun lang. Okay, lady? What is your Nananawagan na reaction siya sa to military. the statement of Mayor Basil Colec PBB Sanctions? Can you speak louder, please? What is your reaction to the statement of Mayor Basil Colec BBBF to resign? Resign. Reaction, statement di ba step? Resign si Marcos. Resign si Marcos. Well, si Basti, siyempre, galit yan. Kasi kapatid niya nandyan eh. Kung tanggalin mo yung Constitution, sana pulutin si Inday. Yung kay Basti naman, sentimento, it's a brother to sister. Paborito ni Inday si Basti. So, tanggalan ng tao ng trabaho, easy presidente. Yan, laki ng boto nun. Meaning to say, Inday is not running this coming 2025. Ayaw ko, hindi ko talaga mabasa si Inday. May sariling pag-iisip yun. Ayaw pakialaman ng ating Tatay Digong. Bahala na siya, wala man ako. Tired naman ako. Sila lang magkapatid mag-usap. Hindi siya nakikialam. Kami ba sa Davao, it's really an irony that I was one of those against dynasties. Pero nangyari kasi niyan, alam naman ninyo, kayo, nandyan mo kayo kay... Noong nagbitaw ako sa mayorship, ang mga barangay captain naman ng si Inday, sir. Ito, si ano na, hindi, sir, si Inday. Oo, di napilitan ako kasi, yun, si Inday. Pati gusto ko rin, ako ginusto ko rin talaga to
para ma-maintain yung grip sa syudad. Hindi pa masyado stable. Kapon, election, so ngayon, si Baste na naman, mayor, okay man ang Davao, wala man ang nangyayari, wala mang hold up, wala lahat. Okay. So, if you think na yung mga Duterte sakto na, sufficient for ngayon, kung nagkagulo, litsi-litsi, nalakawan dito na, you have every right to change them. Pero ang akin lang naman, wala naman kayong nakikita ng disiplinado naman. Oh, galing ako dyan. Nung mayor, tahimik lang. Ayaw mong, gano'n talaga. Lakad nga ako dyan, daling araw eh. Ganda eh, wala talaga hold-upan. For as long as the city is run peacefully, clean, order. Ako napunta na Okay, ako. let's give respect to our Mayor President at this point. Maybe we can solicit a word from Congressman Alvarez. Hindi nyo tinanong si Congressman. May tanong ako, sir. Sikat panahon yan. May tanong ako. Okay. Ikaw, Alvarez. August 22, 2006, when there was a successful gathering of all the local government executives, per initiative of your leadership, Speaker, sir. Ginawa yung forum na yan sa Bukidnon. The last executive to arrive was Mayor Romy Duterte. Kasabay pa tayo sa isang Hilux nung bumalik na sa Davao. And there were about 98% attendance of all the local city executives. Ngayon ho ba, granting we have the same direction as like that of Mindanao Initiative, can we still gather the same kind of support? Sa akong tanaw, to be honest about you, pag ma-explain lang o maayo ang objective sa mga local executives, I think we can gather more than that. Yun ang yung magod. Kaganina, ipamunta na kung tatong decision, kung dili pa bloody, no. Let us take the case of Singapore. When Lee Kuan Yew and the other leaders in Singapore decided to secede from Malaysia in 1963, 64, and 65, wala may bloodshed. Wala. It was peaceful. Istorya silang Kuan, no? Si Lee Kuan Yew allow us to separate from Malaysia. Yun pala yun. Because maybe in the future, we can help you. So, ang nahitabo, we all know, Singapore, tanawa ni. What is the size of Singapore? Exactly as small as Siargao Island of Surigao del Norte. Yung nalalagan ako, no natural resources, no agriculture. Even the waters of Singapore is imported from Malaysia. Had Lee Kuan Yew and the other leaders then not mustered enough courage to separate from Malaysia, maybe until now, Singapore is still a part of a third world country. But look at Singapore now. Asan Singapore? First world. First world. Karon, i-compare niyo mo sa Mindanao. Oo. Ang Mindanao, daghan o ay natural resources, agriculture, ay mga tao, no? There is no reason why an independent Mindanao country will not succeed. Yun. Wala reason. Yun, naintindihan ko Ang na. asset lang sa Singapore isa, good governance. And we have a lot of leaders in Mindanao na maayo sa ibalo magpadagan o gobyerno. Pala yun. May template pala sila. Pwede pala
Kaya gusto nilang bumukod. Do you think this will May panunundan. get the support of service movement, can get the support of the ordinary Filipinos living in Mindanao? Those who are Ilocanos, Bisaya, Ilonggos, Bicolanos. Ang proseso nato, hindi dili shortcut ha. We have to take the pains of explaining. Sabto nato ang katawan. Maayo. Sabto nato. Naaman sila nagpuyo diri sa Mindanao. Naturally, gusto ka na ang imong mga anak na ay kaugmaon. There is no other way for Mindanao to rise except to chart our own destiny. Yun. Komento natin guys. Maganda yan eh. You started talking about the mineral independence. Ano lang ah. Ayun guys. So kung alam niyo yung istorya ng Malaysia at saka ng Singapore, yung pang Malaysia at Singapore na yan, magkatabi lang yan. Wala siyang, kumbaga, wala siyang, land yan, by land. So kung kayo galing ng Malaysia, pwede kayo mag-travel by land, papuntang Singapore. Vice versa, Singapore to Malaysia, by land. Wala kayong dadaanan dagat. Dahil yan, lupa yan. So, si Lee Kuan Yew ay nagdesisyon na bumukod from Malaysia, pinaglaban niya na bumukod sila sa Malaysia. Kaya ito na nagkaroon ng Singapore. Pero in the past history, magkasama yan. Isa lang yan, Malaysia rin yung Singapore na yan. Kaya lang, parang probinsya ng Malaysia ang Singapore. So ngayon, nung sumibol itong si Prime Minister Lee Kuan Yew, nagdesisyon siya na kinausap niya yung mga kanyang mga kapwa mamayan doon sa lugar na yon sa Singapore. Hindi pa Singapore yung pangalan nun eh. I don't know kung ano. So, fast track. Bumukod sila sa Malaysia. Nakipag-usap siya na bubukod kami. At sila naman yung pinagbigyan ng Malaysia kasi nagkaroon ng maraming usapan, balitaktakan. So, ending, nakuha niya o nakumbinsi niya Malaysia na bumukod sila. So, nakabukod sila ngayon. So, yun po ang history ng Singapore. Mahaba pong history yan eh. Kung mapapanood nyo yung history niya, si Lee Kuan Yew ng Singapore, ang unang naging Prime Minister doon. Ang ganda po ng story nyo guys. Hanggang sa sumibol. Pero may kamay na bakal siya. At kung maaalala nyo, may istorya pa doon na nagwelga yung mga piloto ng Singapore, yung mga aeroplano nila. Talagang nagwelga yung mga piloto. Ano ginawa ni Lee Kuan Yew? Nasolusyon na niya yun. Sabi niya, parang ganito yan, para sa military. You want to surrender and go back to barracks. Parang gano'n sa military. Yun naman sa mga piloto, bumalik kayo rito. At pag-usapan natin, yung mga hinaing nyo, pag-usapan natin dito, hindi yung pigilan nyo o pipitin nyo yung ekonomiya ng Singapore. Kasi nga, nakaparada na yung mga aeroplano ng Singapore sa iba't ibang dako ng mundo. So, nagalit siya. Sabi niya, bumalik kayo dito, pag-usapan natin. Kung ayaw nyo bumalik, tanggal kayong lahat. Ganun po ang pinaka-logic nun. So, matigas ang kanyang mga panalita nun. So, siyempre, nagbalikan. Tapos, pinag-usapan ko ano yung hinaing ng mga pilotong yun, tsaka yung mga employee ng Singapore Airline. So, maganda. Hanggang sa ngayon, tingnan nyo nga, ang asenso na ng Singapore. Wala naman silang agrikultura. Puro komersyo at yung mga negosyante ang nagpaangat ng ekonomiya ng Singapore. So, yun po, nakakomentohan ko lang po ng bagya kasi maganda tong gagawin ng Mindanao eh. Parang meron silang pinununundan. Nabubukod ang Mindanao dito sa Luzon at Visayas. So, kasi naano ni sila noon pa man, meron na silang balak na bumukod ang Mindanao. Yun nga, piniit nga lang nitong ating
kagalang-galang buting dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya hindi yan nabukod nun. Nakita nyo nagkakagulo nga, ayaw na ng Mindanao na sumali dito sa Luzon at saka sa Visayas ko. So probably guys, baka mangyari yon yung balak ng ating Tatay Digong na ang Mindanao ay posibleng bumukod. Magkakaisa yung mga yan. Sigurado. Meron siya lang kasi yun ang unit team talaga matatawag na meron silang pagkakaisa sa Mindanao. So, yun, di naman natin sila masisisi na bumukod kasi nga sa nangyayari nga di ba? Tingnan nyo. Ayaw pang tigilan ng itong mga korap sa ating gobyerno. Yung mga ganyang paglustay ng ating pera sa kaban ng bayan, pera ng mga taong bayan gagaling sa ating pinaghirapan, sa ating mga binabayad na tax, grabe naman silang lumustay. At nakikita naman natin at sinasabi nga ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya nagsabi na kung todo-todong lumustay ng pera ng kaban ng bayan. So ituloy po natin. Panoorin nyo yung Lee Kuan Yew na story ng Singapore. Ang ganda po nun guys. Napanood ko na yun. Yung history nun. So parang yun ang panunundan nila dito sa Mindanao. Tuloy po natin. Last December yata yun. Yes, Sabi nyo, iikot kayo sa buong Mindanao. Yes, Kung nakakuha na ba kayo ng support, sir, sa mga local executives? Honestly, wala pa ako makasukod ng tuyok sa Mindanao. Before, yung tuyok ko, I was with Ruben Canway and Colonel Alex Noble. But now, recently, wala pa ako katuyok. But I intend to do so since this is my last term in Congress. So, pero may mga support na, sir, na nag-signify na support ng mga... Ang grupo na mo sa una, intact gihapon. Nagyapon. Ang grupo, meaning to say, yung Mindanao Republic Group. Yung One People Mindanao. One People lang dati. Yun. Ano yung guda? Wala man tayo question Pilipino man tantanan. Ako na ako igsuon sa Manila. Nagpuyo nga to. Sila, mga Tagalog na angare. Walang problema yan. Ang problema, it's not the people. We can always make arrangements kung paano tayo magkasunduan. Ang problema, yung pera, yung taxation, pagbili mo ng gatas, nakapatak na yung buwis dyan, padala lahat yan sa Manila, tapos sila lang ang Congress. Ngayon, nakita mo si Romualdez kung paano waldasin yung pera. Anak ng para kami mura taga-contribute nga itong kwarta nga. O sige, kaligo mo kwarta nga na. Unya kami dito, kailangan kami ng mga projects. Dagang dalan, wala pa masimento. Eskwelahan. Ang muro. Kailan pa ito maging makatikim ng medyo kalayaan nila? Moro, hindi naman interesado makipagbarilan. Alam mo nila mauubos tayo kung ganon. Kaya hihintay lang sila ng panahon na baka magdating. Kaya, malalim ang pinaghuhugutan ng alam ko mga kapatid kong Moro, magkaisa tayo. Gawin natin yung Mindanao. Kasi kami, alam mo, ako kay lula ko, di man ako saling pusa rin ako, pero Mindanaoan ako by blood. Yung nagpunta dito, mga Tagalog, Bisaya, intindi naman ninyo na noong panahon na yon, hindi naman namin ginusto na kung talagang pupunta kami mag-away tayo. Ngayon nandito na tayo, wala man tayo magawa. Tapos na tayo nag-away, nagkaubusan na lang tayo. Walang nangyari sa ano. Kaya mag-usap na lang tayo. Sabi ko nga, gusto ninyo,
One Mindanao tayo. Paraan natin sa proseso na legal. There is such thing as a body that would hear you petition to secede, and it will mag-survey sila, tapos mag-plebisito, kung manalo, tapos if it's valid, ang sabihin ko man, pera namin putang na, inuubos itong mga yawa na ito. Yeah. Yun ang gastos lang. Kayaman na natin dito sa yung mina nandito. Pinakamalaking tax ang binabayad ng Mindanao. Pinakamahal yung copper. Meron pang titanium. Mr. President, ang secession o federal, iba na. Iba yan. Iba. Secession is mag-separate ka. Separate talaga from the national government. Hindi, secession hindi yung gobyerno. Mag-separate sila. Separate talaga. Tapos itong federal, kung gusto mo unitary, federal. Okay. Biyaan na ito sa magkadiyot. Balikan na ito ang main issue na naimong kayo mo sa kasamtangang gobyerno sentimento. Pwede ba nga, kaya ba nga madeklara karon nga may untag one nation, one opposition? One nation. Kaya. Hindi pa kaya. Sa ngayon. At saka yung magsige ka one opposition, mga batang na ang pera na maglalaban sa iyo, pera mo. Realidad, Mr. President. Partag. Bigay lang yan sa mga congressman. Kaya kailan na tangin niya. But sir, can you define the relationship of the Marcos and Senator Das right now? Kasi sa social media, nag-aaway yung supporters ng PDM and Dutertes. Huwag kayong mag-away. Ako, I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi man kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Iyan para kasi pagpakaba nila. So this is like an advice to the sabihin mo na makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka ma-Marcos senior ka. Ikaw ito, uli ko na yun. So still, unity must itak, sir? Well, to a certain extent, meron na siguro yung because marami na rin kasi yung mga loyalists ni Marcos na calling for the Vice President to resign. Baka out of delicadeza, sisibat niya. Pero hindi yan sisibat ngayon. Kasi parang iniwanan niya si Marcos mag-isa. Pero she will try to fix terms between the two of them. Mag-alis na yan. Sa 2025 election. Okay, excuse me. Congressman. May ko nun, Carol Guedes? Carol. Ay, si Carol lang naman. Favorite ni Tatay Digong yan. You said that you will file a petition before the Supreme Court. Yes, The COMELEC yesterday suspended the proceedings for the People's Initiative. So what is your course of action? Kaya nga, mapag-aralan namin yan. Not tomorrow, the day after. Punta ako ng, hindi, mumutan academic yan eh. Pahiya tayo, bakit ka mag-file ng scrap of paper sabihin ng Supreme Court niya? What are you? You try to clog the dockets na wala namang ano. So, let us see what develops. How sincere is this stoppage? If at all it is. Para, yan lang ano natin. Huminto lang sila. It will stop the hemorrhage. Patay yung pera. Ayusin nila yung pera because yung pera, we will always demand. Paano na yung pera na nagastos ka?
part of the budget. But Iyasok mo nila yan, di ba? that is also the same question being asked of the Duterte clan, right? The accountability for the public funds, for the confidential funds used for the 11 days, 125 million spent in 11 days. It's part of. Hindi naman kailangan yung Bendes, may supervisor ka dito, may superintendent ka. Ganon man yan. It was not intended a confidential fund para iyo. Confidential fund, i-distribute mo yan sa school superintendent, supervisor. Hindi mo kailangan na. Bakit mo hawakan yan? Confidential fund. Kagaya ko. Dito sa Davao, pag nandyan na magsabi na ang treasurer o mag-release na ako ng anong confidential fund o command conference. Maynila, ganun rin. Command conference, mas malaki doon. Hindi mo nga pwedeng hawakan mo yung for what? Ibigay mo para magamit. Sir, of course, you were the presidential candidate and later the president who campaigned on the shift to a federal system of government. You were going to amend the Constitution. That was your promise in 2015. And then you won because of that promise, partly because of that promise also. Speaker Alvarez is here. You had a supermajority. But whatever happened to that federal system? Well, to be prudent about it, I constituted a commission. Sabi nila, it is not the right time. That they had a Federal Republic of the Philippines. Yeah, it is not the right time to do it. Kasi pa yung mga sporadic, may sporadic rebellion pa eh. Ganon, kung ano mo ito, baka ituloy na lang talaga nila ang separation. Okay. Can you walk us through about this plan to, what is this exactly? You said this is not a political party, so you're talking about a movement. What is the name of this movement? Is there a new name for this? Is this Hakbang na Maiso? Wala. We will just forgo at this time yung pangalan. Alam mo ba, pang-arte lang yan eh. We will try to talk to each other. Maybe they can come here or I can go there, cup of coffee. Tapos, if I can gather enough, not really, baski hindi yung malalaking leader. What I need, sabi ko nga, yung mga tao na ayaw bebot, kung sakali lang, kung pwede lang, yung mga tao na may prinsipyo, kilala. How do you intend to push through with this movement, considering that this is pre-election year? In 8 months, there will be filing of certificates of candidacy, and in 16 months, there will be the election. So how can you... Well, he has a political party existing, and I have... Maybe we can use whatever organization that fits us. To push for a federal... Not this time. Hindi nga pwede, sabi ng mga military, mga taga-UP, hindi talaga pwede. Because there are sporadic na may rebellion dito, may ano doon. Baka tuluyan ng When you were talking about the Federal Republic of Mindanao, it will come. O ganito yung tao. Mindanao Republic. At this time, we have to educate the people about this advocacy of a Mindanao independence. We have to talk to the leaders, convince them why we have to do it. And then, pag okay na, maybe we can form a solid group to push the realization of that advocacy. Timeline, sir. Do you have an idea? Do this in 3 years or more?
Depende sa dagan sa panahon. We'll take our time. We'll take our time. We are not in a hurry. Mayor, asan ang mas mahirap dalhin, ang mas mahirap na, going into June 20. Bigyan ko lang ng konting komento to guys, ha? Ngayon na itong Kapraso lang. Itong election, kapatid. Ito, kapraso lang guys, ha? Malabo mata ni Lolo, hindi may post. Ito mahirap kasi Ayan, guys. Kaya sila nagbabalak na, ang history nito guys, ganito. Ang Mindanao, noong unang panahon pa, gusto nang bumukod sa Pilipinas. Matagal na yan kasi, kumbaga, sila yung pinakamalaking ibinibigay na tax sa gobyerno ng Pilipinas. Tapos, ang nangyayari ngayon, itong gobyernong itong mga opisyalis ng gobyerno tumatayo sa pahaba-haba ng panahon, walang nagawang patatagin o pagandahin ang Mindanao. Kagaya ng mga kalsada, kagaya ng mga business establishment, yung mga ganun ba, para maging syudad na totoo. Sila yung nagbibigay ng malaking tax sa gobyerno ng Pilipinas, sila yung naiiwan. Sila yung naiiwan sa, kumbaga, sabihin na nating para maging syudad. Wala Tingnan mo ano nangyayari. Sila yung pinakamalaking tapos yung biyaya na babalik sa kanila, galing sa gobyerno, kakarampot ang dumarating sa kanila. Kaya yun ang mga hinaing ng Mindanawan. Ang parang nangyayari dyan, binubuhay ng mga taga Mindanao ang Visayas at saka Luzon. Samantalang sila yung pinakamalaking ambag sa kaba ng bayan, yung Mindanao. Pag-aralan nyo guys, yan po ang totoong nangyayari. Simula pa nung unang panahon, ganyan na yung nangyayari. Kaya ngayon, nagkaroon sila ng isang Tatay Digong na kumbaga hahango sa kanilang kahirapan. Parang ganito yung bigay ka ng pera sa halimbawa ganito. Sa kapatid mo, bigay ng pera sa kapatid mo. Tapos wala namang bumabalik sa iyo. Pinag-aaral mo siya, nagbubulakbol lang yung kapatid mo. So ano ang magiging balik sa kanya? Imbis na makatapos yung kapatid niya, sa pagbibigay ng pera, sinusuportahan niya. Tapos yung kapatid niya, nagbubulakbol lang, hindi nakatapos ng pag-aaral. Ganun lang kasimple yung logic dyan. Na, pag nagbigay ka naman ng biyaya sa gobyerno, ibalik mo rin naman yan kahit kakaprasong biyaya sa kanilang lugar diyan sa Mindanao. Pero nangyayari, kabaligtaran Parang ang Mindanao ang bumubuhay sa Luzon at Visayas. Kung sino yung malapit sa kusina, yun lang ang nagkakaroon ng malaking biyaya. Paano ang Mindanao? Kaya malalim itong sentimiento ng mga Mindanaon. Kaya sila nag-iisip, pagkaya sinimulan nilang kausapin yung mga namumuno dyan sa Mindanao, posible yung mahiwalayan sa Pilipinas. Noon pa yan. Ginabalak ng mga Mindanao kasi nga, yun nga. Sila yung pinakamalaking tax ang binabayaran, binadala din sa Manila. Tapos, ang balik sa kanila, wala. Walang asenso na ginagawa ang ating gobyerno patungkol dito sa Mindanao. So, ituloy po natin guys. Malalim mga hugot nito mga taga Mindanao. Kaya hindi natin sila masisisi. Very touching thing, emotional ito. Because of the desire of these poor people only. Ng bisyon Ngayon, kita ko naman ako, retired na ako, bigla ako nagpatawag ng rally because nobody in the horizon was talking about it. There was no Filipino in Luzon, Visayas, or Mindanao. Cebu, maingay man sana yan. Wala naman nagtindig. So, sabi ko kay June Ibasco,
mag-rally tayo. You just announce that, kung sabi ko, if we can gather 1,000 o 2,000, okay na sa akin. So that I can just ventilate. Ang pag dito, nagdatingan pa ang mga taga Maynila. Wala nga pamasahin nun eh. Well, bahala sila. Basta alam nila na kami, mayroon na rin kaming agenda. Pumasok na rin ang bakukang sa ulo namin. Kasi kung ganito lang tayo, iwaldas ninyo yung pera, putangin lang namin. Iwaldas ninyo dyan sa mga pamigay-migay ng mga pambili ng boto. Putangin na. Magsisid kami. Inyo na. Sige, bilhin ninyo lahat. Okay, I'll just entertain 2 questions. Go ahead. Mr. President, are you running for president again? No. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang halungan na yan. Ayaw ko na. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Paski maglakad ako, natutumba na ako. I'm 80 years old. Hindi talaga 80. Kaya ano lang kasi yung fight lang ba para sabihin talaga na matanda na. Okay, sir, last question from me. Is there a possibility for reconciliation? Kasi si Senator Unasan, parang may panawagan din sa'yo. I think labasan niyo yung statement ng Unasan. Yes, sabi niya, I want to mediate. Wala pa akong problema. Pero sabihin ko kay Greg, ang demand ko is this. May masuk kanya, drop it like a hot potato. And everything will be heaven tomorrow. Okay, that's the last question. As I said, thank you, Mayor President. Thank you, Deputy Speaker Alvarez. Ito lang ang masabi ko, the one last statement. Alam mo kasi, the purpose of this constitutional change is not for anything. It's not even for parliament or the essence of presidential type. It's a mechanism for perpetuation of power. Diyan ang kaditsutang. Diyan na iwan kayo dyan. Huwag kayo sumangkay sa akin. Tula ko kayo sa daan. Have you averted the constitutional crisis in Pahabol. Again? Have you averted the constitutional crisis in what you did last Sunday? May nakita ka ba daw ang constitutional crisis sa naganap na tama na. Wala. At this time. Have you averted? Ayan guys. At natapos na guys ha. Yun, natapos na yung kanyang press conference. At napakaganda po ng kanyang mga sinambit dito. So, recap tayo guys. Ang kanyang sinasabi dito, yun niya binanggit dito yung Mindanao. Parang babalik na sila. Bubukod na. So, parang gusto na niyang bumukod sa Pilipinas. Dahil nga, marami, noon pa to. Tinry niya magkaroon ng yung mga bukod-bukod, yung kagaya sa US. May state sila doon. 'Di ba? Yun ang gusto nila, bumukod na. Meron silang template o meron silang pinanunundan yung Singapore at Malaysia nga. So, sa nakikita kasi nilang ginagawa ng mga opisyalis na gobyerno ditong mga korap, sila yung nagpapakahirap ng padala ng pera galing sa Mindanao. Dahil mayaman ang Mindanao eh. Sabi nga niya, naroon na yung mga minahan. Lahat ng klase ng mina naroon sa Mindanao. At marami pang ibang negosyong po pwedeng kanilang pagkitaan doon. Kaya lang, yung mga infrastruktura hindi ginagawa ng solusyon ng gobyerno. Hindi makaahon ang Mindanao patungkol dito sa para maging siyudad sila. Parang Maynila. Kaya nakakalungkot.
Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating mga Mindanaon. Kaya nag-iisip din sila na sila ay maging bukod sa Pilipinas. Itinry kasi ng ating buting kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung federalismo. Hindi nangyari. Ayaw nila. Ayaw nila kasi mababawasan ang budget ng kaban ng bayan. Kasi magkakaroon na sila ng sarili nilang desisyon patungkol dun sa kapirahan pag nagkaroon ng federal. Yun ang iniwasan nila doon. Sa aking sariling pagsusuri po ito, guys. Ganun na mangyayari, kaya hindi sila pumayag na magkaroon ng federal. Pero presidente ng ating Pangulong Duterte noon that time. Hindi nga lang nag-push through. Ngayon, itong ating senador na si Robin Hood Padilla, ang nagsusulong ito, kaya lang hindi rin umusad. So, nag-isip ngayon itong mga Mindanao na, bumukod na tayo. Yun. Pero matagal na pong iniisip yan ng mga taga Mindanao na bumukod sa Pilipinas. Para magkakaroon na ng, gaya nga na sabi ng ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na magiging Mindanao Republic to. So, ang lalim po na pinaghuhugutan ng Mindanaon. Kaya, yun guys. So, yun lang. Konting recap lang yun. Tapos, itong ang People's Initiative, wala ngang mangyayari. Kasi, ayon nga sa kanya, pahabain lang yung termino ng mga yan. Kumbaga, magiging unlimited. So, kumbaga, magiging unlimited po yung kanilang magiging posisyon sa gobyerno na nababalitaan natin. Ayon nga ito sa mga political expert, political analyst, na ang ginagawa nilang People's Initiative na to ay para magtagal sila sa kanilang mga posisyon. Ayun nga, unlimited. So, yun po ang po pwedeng mangyari sa hinaharap kapag natuloy ang People's Initiative na yan. Kasi, tama namang magbago tayo ng konstitusyon, pero hindi sa ngayon kasi marami pang questions sa kanila, di ba? Questions na hindi nasasagot ng ating mga nanunungkulan sa ating gobyerno. So, yun po guys. So, pagka hinayaan natin to, magtiis tayo. Magtiis tayo dun sa mangyayari sa hinaharap na wala na tayong eleksyon. Yun po ang po pwedeng mangyari. Ayon nga rin to sa mga political analyst natin. Mga kagaya ni Profesora Malu Digia, na i-vlog ko po sa inyo yun. So, nakakalungkot po yung mga ganong pangyayari na mawawalan na tayo ng ating sariling desisyon para bumoto sa napupusuan nating mga magiging opisyales ng ating gobyerno. Yun po ang po pwedeng mangyari. So, sana, at ang sabi pa, dagdag ko po, sabi pa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na huwag tayo mag-away-away. Nagiging divided na tayo Huwag tayo mag-away-away. Yun nga, sinabi ko na rin sa mga nakaraan kong vlog yun Huwag po tayo mag-away-away. Tayo po ay pare-parehong Pilipino at pare-pareho tayo nagsasama dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, kung tayo magbabangayan, sino matutuwa? Yung ating mga politiko na ating pinaniniwalaan, samantalang sila, sitting pretty lang sila sa kanilang mga opisina, the aircon, so konting utos lang sa atin, bayaran lang tayo ng konti. Diyos ko, sila mga natutuwa doon. Tayo ang mga nahihirapan. Kagaya nga na sabi ko, siguro yung mga natutuwa doon, yung malapit sa kusina na nakikinabang sa kaban ng bayan. So, nakakalungkot po yun. So, wag po tayo mag-away-away, sabi nga ng ating kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagiging divided na tayo So, tayo mag-akap-akap, magbahalan at umisip ng paraan para bumuti ang bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Yun po ang gusto ring ipatukoy dito ng ating butiing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga nag-iisip nga sila, ang gulo-gulo nyo,
bubukod na kami taga Mindanao. Oh, diba? Kasi iniisip niya yung kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. So, hindi na siya presidente. Eh, papayag ba naman tayo, hindi na tayo alalayan ng ating Tatay Digong patungkol dito sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Narinig niya naman, parang walang tumitindig. Walang tumitindig para labanan yung mga corrupt government official dito sa ating bansang Pilipinas. So, yun lamang po guys. At medyo mahaba na po. Maraming salamat po sa ating mga viewers at lalong-lalo na sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So guys, salamat po Tatay Digong sa pag-aalaga niyo sa amin kahit na kayo'y nahihirapang arugayin kami mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas ay nariyan pa rin kayo upang tumayo at ipagtanggol ang karapatan nating mamamayang Pilipino dito sa ating bansa po. Maraming salamat po Tatay Digong. So, see you on my next vlog guys. At hindi ko na sasabihin yung may simula at may katapusan kasi nariyan na yung simula eh. Inaantay na lang natin yung solusyon. Yun yung wakas. So, thank you guys. See you on my next vlog.